We bring you developing news and the stories behind the headlines. This is Torico on the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stores are watching this Thursday, May 14. Senate President Alan Peter Cayetano confirms that Senator Bato de la Rosa is already out of the upper chambers complex. Cayetano says de la Rosa's wife had sent him a message saying the lawmaker left because he did not want the Senate to be dragged into the controversy. The exit came hours after gunshots rang out inside the Senate building during Wednesday night's lockdown. A suspect linked to the Senate shooting was identified as a driver of the National Bureau of Investigation, according to a Southern Police District report. The suspect, alias or also known as Mel Oragon, allegedly fired several shots inside the Senate premises around 7:50 p.m. using a still undetermined firearm. Investigations continue into the motive and the other circumstances of the incident. Meantime, the Senate is set to formally open impeachment proceedings against VP Sara Duterte next week. That's following the transmittal of the articles of impeachment. Senate President Alan Peter Cayetano says they will convene as an impeachment court on Monday, May 18, or at the soonest possible time. The proceedings are scheduled to begin at 3 p.m. based on Cayetano's notice to the House of Representatives. And Cayetano also claims that efforts are underway to persuade members of the majority bloc to switch sides in an alleged coup attempt again. Cayetano says members of the minority are reportedly reaching out to some senators as part of the move, which he says he had expected. He also alleges that some lawmakers have been receiving invitations to talk, as well as intimidation amid the reported push. And joining us today, Sorcon's resident political agitator, instigator, and philosopher, all rolled into one, Mr. Ronald Llamas. Parang hirap mag-live up to do sa mga intro mo. No? Di ba? Nagiging mas makulay as the week goes by. It's becoming a very colorful week kasi. Parang walang katapusan yung mga kwal no? Buti na Huwebes na. Ikaw, pupunta ka pa ron. Hindi mo nakakapasok eh. Naka-lockdown. Hindi ka naman papapasukin. I know, but still. A bit too late kasi may tao na tayo. Well, we had several people inside already, but after the... Pinalabas nga yung mga nasa loob. Oo nga eh. After the extended, we had an extended one news show yesterday about the arrest, about the Supreme Court decision that was until 6:30. So by the time we arrived in the Senate, super lockdown na at nagkaputukan na. Anyway, let's bring in our editor-in-chief ng Philippine Star, si Ami Pamintuan. Ami, kamusta ka dyan? Hi, Ami. Ganda naman ang dress mo. Ibang-iba si Ami ngayon. Hi. May pupunta ka bang ballroom dancing? Pupunta ako sa Burger King. Burger King? Pupunta ako sa Burger King. Bakit nakaganyan siya sa Baka Burger may King? makita ko ron na senador. Oo nga pala. Baka daw bumili lang sa Burger King. Di ba yung sinabi niya? Oo, sabi ni... Hindi yun. Sinabi ni Alan Peter, Kaya di ba? nga. Baka nagpunta daw sa Burger King siya, no? Baka bumili lang ng burger sa Burger King. Parang baka sabi niya si Berger, dating complex. Abalos. Si Ang Si Abalos. Ang daldal ni Alan Peter, no? Ang dami niya sinabi. Pati yung Diyos, dinamay niya eh. Paano? Ang daming banat sa kanya eh. Pati nag-ballistic siya, di ba? Pero galit kanina. Nag-ballistic nga. The Senate is under attack! Oo, galit kanina. Oo nga. Nag-init ang ulo. Oo, ang daming tama ng baril eh. Yung pala mga security nila yung Oo nga, kailangan yun. Dapat baka singilin yun sa taxpayer yung pag gano'n nun, pag-repair nun, 38 shots, mahal yun magpaayos ng ng tinamaan ng bala. Well, we'd like to get clarity on exactly what happened kasi parang we're getting different sides or different narratives eh. Hindi pa klaro sa'yo. Dun sa, magkakaiba nga yung narratibo nila eh. Who fired first? Tapos also, the idea of a warning shot. Nilusob. Under attack, isang driver ng NBI. hindi man lang ahente. Not even an agent eh. He was Nakangiti identified pa, as nagpuputo ka, nakangiti eh. Oh, di ba? The Senate is under attack. Nakangiti, nagpuputo ka, nakangiti. He was identified as a boy Cool na cool. or a volunteer. Cool na cool yung under attack. Lulusibin mo yung Senate, meron kang ang dami mong security, may high-powered firearms, di ba? Yung dala-dala, pinakita eh. Nasa New York Times pa eh. No? Tsaka sa BBC. Pinadala yung driver. Tapos, nandun pa yung Marines to protect the Senate. Paano mo nalulusubin yun?
Tapos mag-isa ka. No? Well, for clarity, the Marines were there as part of the usual detachment doon sa... Yes, but they're supposed to protect the naka-assign daw Senate. talaga yun sa Senate. Yeah. Detachment Hindi siya... two chambers of Oo, Congress. at saka nagpatagdag pa si Alan Peter ng Marines. Nag-request pa siya. So, yung Hindi mga siya nagulat galing kagabi sa na may labas. Marines... Hindi siya galing sa oo, labas. Yan talaga yung mga nasa... Hindi siya galing sa labas. Yung unang image kasi parang, yung Marines ba ang lumulusob? Hindi. Hindi sila yung lumulusob. Except ngayon, they went on full battle gear because of the Kagabi pa sila naka-full battle gear, kaya nga akala namin may aaresto yun eh. kagabi. But usually they're not wearing that kind of equipment, not on a regular day. Kaya nga. Kaya nga. So that's what startled some people when they Para suddenly lang, para appeared lang like that. pumunta sa Burger King, biro mo. Oo nga. Burger King talaga. Pwede ko silang bigyan ng Kevlar helmets. Hindi ba, mukhang ano naman, di ba kayo naiinsulto na ganyan ang kinikwento sa atin? Oo nga. Nagtago ng halos 7 buwan, tapos makakalabas, tapos sasabihin mo, nagpunta lang sa Burger King. Oo nga. Diba? Parang chill lang Diba? sila eh. Oo. Parang chill lang sila. But the argument being put forth by Senator Cayetano in his lengthy press con kanina was Hindi siya tumakas. and that there is nothing that stops daw Bato from leaving, not even escaping Ayaw niya sabing escaping Yun ang isang kaguluhan, kasi pati si President Marcos, sinabi yun kagabi. Kaya lalong nagkagulo. Sabi niya, inutusan niya NBI, paglabas daw nung order ng Supreme Court na walang TRO, na wag mo munang arestuhin si Senator Bato. Kaya lalo nagkagulo. So that complicates, So of course, there was nothing stopping. Yeah, tama siya actually. Na, di sige, pwede na umalis pala siya, no? Yeah, Tama siya, Rob. parang mixed signals Kaya nga. Ano ba, do we enforce or not enforce? Well, Kaya ang gulo-gulo rin eh. dalawa yan eh. Una, yung before itong barilan. Ang order nung presidente, stand down. Lahat sila pare-parehas ng statement, di ba? Stand down. Si Chief PNP, si Melvin Baka Matibag. hindi ba meron tayong reading comprehension problem? Oo. Pero Comprehension problem. ang sabi ko lang amin, depende sa oras. So yung stand down Hindi, kaya nga. was before the shooting. Ang sabi ng presidente, di ba? Sabi ng presidente, senador. Commander-in-chief mo yun. Oo, sabi ng Stand down kayo. Tapos nagbarilan kayo. Hindi. Nung nangyari yung barilan, nasabi ng presidente, hindi sa amin ang galing, no? Walang lumusob with overwhelming force, no? Doon medyo nagbago. Nag-warning shot daw. Doon nagbago na. No, doon nagbago na dahil nga wala namang legal impediment, wala namang TRO eh. Parang Kaya nga, bakit nag-warning shot? Parang hindi, pero ang sinasabi kasi nagsimula yung putok doon sa head ng OSAA. Sa driver? Si Oplaska. Si Oplaska. General Oplaska. Yung mista ni kaklase Bato. yan ni Bato. Doon daw Sa nagsimula eh. Doon daw nagsimula eh. No? Kaya nga, bakit siya nag-warning shot? Ayun nga. Para palayuin yung mga media. Mabuti na lang yung mga media, walang lumayo, ano? Oo. Siya yung una eh. Sa loob ng galing yung putok eh. Hindi sa labas eh. Diba? Kaya nga. Ayan, no? Ayan, no, nakangiti, Chill na chill, ano? Kanyan, mista ni Bato yan. At saka dati ang security ni Alan Peter nung siya ay You're referring to Oplaska? Oo, sa Na-turn Plaska. back siya 1 year. Yung mista ni Bato, na-turn back siya ng 1 year. Dating 86 yan eh. Naging 87. Tapos nagkalabason, nag-87 police chief siya. ata yan, tsaka Nasa Congress din yan. Nung speaker si Alan Peter. Nag-sec din ata siya ng Sergeant at Arms ng Congress. Nung panahon na Nung speaker, speaker si, So, very close yan, both kay Alan Peter at saka kay Bato. No? Kaya nga siya yung ginawa imposibleng magpapaputok ka sa Senado for the first time in history na hindi nalalaman nung ewan ko, ako, yun ang iniisip ko. At saka kung talagang huhulihin, sa entrance pa lang, iba-block na yan eh. No? Paano kung huhulihin, overwhelming force yan. Di ba? Hindi pwedeng isang driver kung huhulihin. Ang dami nun. Kaya nga, ang dami-daming Marines doon, hindi Ang hinuli. hindi ko klaro kung bakit yung driver ang hinuli. Kasi what I also heard was that he was arrested because he was trying to collect the tactical bag that was left behind. So was he arrested because of
he's trying to retrieve the bag, or was he arrested because he also fired shots? Yun ang hindi klaro sa akin. Hindi, parang sinasabi, Hindi malaman. nagpaputok siya nung naunang nagpaputok yung head ng security, si head ng OSA. So, nagpaputok din daw siya. Oo. Hindi lang siya yung nag-retrieve ng ng tactical bag. Kasi, kaya siya nahuli kasi bumalik ata para kunin yung bag eh. Oo. O teka, pasok natin ang ating module sa Malacanang kasi siya nag-attend kanina ng press con ni Claire Castro at ni Melvin Matibag ng NBI. So, pasok natin si mobile journalist Julie Baiza from the Palace. Julie, ano Julie. talaga nangyari? Ikwento mo nga sa amin, blow by Ano ba blow, talaga, ate? ang detalye ng mga artist ng aserso ng Palasyo at ng NBI. Yung version ng Malacanang. Yes po, sa panig nga ito ng palasyo ng NBI and PNP na rin kasi kasama rin dito si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartate. So piniliwanag po ni Palace Press Officer Claire Castro kung bakit may mga NBI agents doon sa GSIS premises. Iyan naman daw tugon sa hiling daw kasi nag-request daw si GSIS General Manager Wick Veloso ng security para ma-maintain yung peace and order doon sa GSIS premises. So wala raw operasyon para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Nandun lang sila to secure the area. Ang sabi ni Castro, gaya nga po na binabanggit nyo kanina, no, sinabi ni Yusek Castro, si Sergeant at Arms Mau Aplasca, yung naunang nagpaputok ng warning shot and then ginantihan siya ng isang unnamed NBI agent, hindi naman pinangalanan. So ang tanong ngayon, bakit may drilling kung nandun lang sila to secure the area? Dahil daw po yung gate na yon, yung dinidrill nila, tinatanggalan nila ng lock dahil ang may hawak ng access ay OSAA, yung Senado daw. Since ang dami daw pong naglalabas-masok na tao, ang gusto ngayon ni GSIS, masaraduhan yon, makandado. Kaya tinatanggalan nila, kaya sila nagdidrill. Hindi nga lang daw po drilling, kung makikita daw yung video, nilagyan naman din daw ng mga metal na lamesa yung lugar para talagang maharangan. So yun yung reason nila doon sa drilling. Hindi naman directly makasagot ang PNP and NBI kung doon sa mga sinasabi or claims na stage yung nangyaring shooting incident. Kasi ongoing pa din naman daw yung investigation. For PNP, ang sabi nila, nangangalap pa raw sila ng ebidensya. At saka for now, nasa 20 na rin daw na personalities na yung mga na-interview nila, yung kinukuha na ng statement, yan daw po yung ibabangga doon sa CCTV footages. Pero kanina si Director Melvin Matibag, umamin siya na some agents think or sa kanilang punto de vista stage. Pero ang official na statement ay ayun, hindi pa masasagot dahil ongoing yung investigation. Doon naman po sa driver, hindi daw siya driver na under or employed ng National Bureau of Investigation. Siya daw po ay driver volunteer ng NBI and wala silang access sa armas. Yun lang yung dinisclose niya sa ngayon. Okay. Several questions there, Julie. Una, kung ang objective ng NBI was to secure the door para walang makalabas from the Senate side, how did it occur that nagpalitan ng putok yung dalawang panig? Kung ang punto nila was to make sure na walang makakadaan doon sa pintuan. Napanood mo ba yung video? Yun yung explanation book ni... Parang yung unang putok nang galing sa Senate. So they have to respond. Yeah. But if the point nga was to secure the door para hindi mabuksan, how was there an exchange of shots? I saw the bullet holes. And I saw the door already open nung titinan ng Soko, ng PNP Soko. Sige, Bok. Yun nga, Bok, yung explanation ng doon sa drilling na talagang sinasaraduhan para hindi makapaglabas-masok. Ngayon, doon naman sa naging series of event na inilahad ni Yusek Claire, nasabi nga niya na unang lumapit yung OSAA na naka-full gear na, naka-vest na at may mga armas na at sila yung unang nag-warning shot. And then gumanti lang itong si NBI agent. So hindi malinaw kung paanong nagkasalubong, pero ang doon sa sinabi ni Yusek Claire, OSAA ang lumapit. Ang pumunta doon Julie, sa bridgeway. I get it, Julie. My question is this may pintuan sa pagitan ng dalawang panig. Kung ang Yes. pakay ng nasa likod ng pintuan ay siguraduhin hindi mabubuksan ng pintuan, paano sila nagkakitaan?
Iyon nga din yung tinatanong namin kanina eh. Anong klaseng bridgeway ba ito? Like bukas pa ba nabuksan na ba yung pinto or pwede bang maitulak lang siya kasi hindi pa ba natanggal yung lock so may access pa? Kasi yan din yung hindi malinaw kanina doon. Ang dami ding questions ngayon actually na napapag-usapan lang namin right after the briefing kasi may mga butas din doon sa naging sagot sa amin na parang may nag-fire na NBI agent pero ang inaresto ay isang driver na volunteer lang daw. So nasaan si agent na nag-fire? So ito pa yung mga nililinaw namin ngayon, Bok Ed. Okay, Bok. Yeah. Julie, tuloy pa rin ba yung paghahanap kay Senator Bato? Kasi sabi, lumabas lang naman daw ng Senado eh. Wala na. He didn't escape. Kanina pang madaling araw. Wala na. Actually, kanina nga po, as of 11 Hinahanap pa ba siya? a.m., ang info ng palasyo, as of 11 a.m., hindi pa validated yung information nila na nakalabas. Pero nung 11 a.m. naman po yun, morning. Pero ito nga ngayong hapon, Finally sila Senator Alan Peter Cayetano na wala ngayong na siya hapon sa na Senate. confirm na. Tinanong na nga rin po kung ano yung magiging next action. Ang sabi kasi tinatanong namin, meron bang pananagutan yung mga senators na tumulong or hindi ko alam kung anong tamang term, makatakas or makalabas. Makalabas, ng, sabihin natin, to be very generic about it, makalabas. na makalabas ng Senate premises. Ang sabi kanina ni NBI, ipauubaya sa DOJ yan kasi legal daw na usapin. Pero dahil daw under ng protective custody ng Senado, si Senator Bato, obligasyon din daw nila na ilitaw siya kapag hiniling ng korte, kapag merong humiling ng kanyang appearance. Iyon yung sinasabi ni Matibag kanina dito. Okay. So hindi nila hahanapin as of this moment. Wala silang nilahad na next action. Kung yung term nga sa tanong kanina, magkakaroon ba ng manhunt? Wala silang anything na specific pa na sinabi. Kasi malinaw naman daw yung order lang ng Pangulo. Walang gagawing pag-aresto for now. Julie, hindi niyo ba naitanong, paano nung nagkaputukan, dapat ang ginawa ng law enforcers ay nag-room to room sila dahil baka may active shooter pa eh. No? Yun yung dapat nilang gawin. Bakit hindi nila ginawa yon? No? At kung gagawin nila yon, malalaman din nila kung nandun pa si Bato. Dahil apparently at that time nandun pa siya. So, Pero kasi usually ang kasi pag active ang shooting sinasabi kasi, nila, they were there for the GSIS area. Hindi nila para arestuhin si Senator Bato. Hindi. At Hindi yun, Julie. Ibig sabihin, nagkaputukan na eh. No, wala nang kinalaman yung kay Bato eh. Meron kang active shooter. No? Kaya gusto mong i-check kung meron pang potential na magkabarilan. Yun dapat yung gagawin ng law enforcers. Mag-room to room sila para i-check. No? Hindi na yung para hulihin si Bato dahil nga gray area yun eh. No? Gray Yes. area. No? Masangkwan dyan dahil nagkaroon ng putukan eh. No? Pinahirapan mo si Julie. NBI, yung NBI kasi ang Hindi, nag-ano. yun nga. Yun, kung tinanong doon sa press con. Yan. Yung yeah, NBI yeah. kasi, ang sinabi ng NBI, nung nagkaroon ng warning shot or nung palitan ng putok, not less than 30 shots daw after nung warning shot, nakaalis na yung agent na nakipagpalitan. So yun lang yung tanging any information na sinabi nila. Wala silang sinabi na nagkaroon ng follow-up. Yung next info na was Secretary John Vic Remulla. Naintriga ako dun sa yung sa Mel Oragon Pangalan pa lang parang pseudonym Mel na Mel Oragon. Oragon, di ba? Bicolano siguro to. Masama ibig sabihin niya sa Bicol. Pero ano tong si Oragon? Kasi ang sabi nila, hindi man lang siya ahente ng NBI, sabi nila ni Director Matibag, he's a driver, Volunteer. boy or volunteer. Boy, alam mo yung mga boy sa mga pulis, may mga boy din sa NBI. Yung mga, Meron. Mga gopher. ayun, mga gopher. Gophers yan, marami dyan, Pulis, no? marami Kapag ganyan daw eh. kulang sa tao, Bok Ed, sila daw yung mga force multipliers. Force multipliers. Pero I understand that hindi siya authorized to bring a firearm. Is that correct? Yeah. Yes, wala daw siyang access doon sa firearms. Pero Okay. meron kasing picture, so pinahawak daw.
Okay. Inahawak lang daw, iniabot siguro or something. Number two, I understand from the report from the SPD, yung Southern Police District, na siya'y hinuli dahil daw he was trying to recover a tactical bag left behind by the NBI dun sa Senate premises. Did I get that right? Yung ba yung any information there? Yun din ang sabi ni Melvin, Kung matibag. yun ang nangyari nga. At paano nangyari? Ibig sabihin, matapos ng lahat ng gulo, bumalik siya para bawiin yung bag at doon siya nadampot? Yun, Inutusan lang. yun, inutusan lang. nakabaril talaga siya. Kasi magkaiba yung, boy nga naman. Pero ano ka, suicide bomber, makikipagbaril ka mag-isa. So, what was his involvement Parang now as parang the illogical NBI? Was he there as a gopher lang to retrieve the bag, or was he also part of the shootout? If you might Isa call lang it ang that. sinabi, Bok-Ed, sa amin, siya ay driver volunteer na kasama as force multiplier noong sa kahapon doon sa operasyon to secure the GSIS area. Wala silang ibang sinabi. Based on record nga daw ng NBI, hindi nga siya employee. Si Attorney Matibag lang daw yung nagkaroon ng sariling investigasyon para malaman nga na siya pala ay volunteer. Julie, bakit hanggang ngayon wala pa yung CCTV? Yung kay Bato, ang bilis eh. Oo nga. Ang bilis lumabas ng CCTV niya sa hagdanan. Hindi mo nakakatuwa yun. Actually, yung CCTV Ba't nga kailan daw tagal? po na yun, ang hinihingi nila, kompletong kopya, sabi ni Director Matibag kanina. Kasi kulang daw yung ipinalabas, yung may nadapa. Dahil before that, meron daw tinakil si Senator Bato na babaeng agent na nagsuserve ng warrant sa kanya. So yun daw yung hinihiling pa rin nila sa I think Senado. what Ronald is referring to is the CCTV Itong from barilan. last night. Yung kagabi. Yesterday. Oo, Hindi, bakit? hindi yung dapa. Bakit ang tagal? No? Yun- Dalawang CCTV yung pinag-usapan. that will wala pa settle nga rin, this eh. wala pa nga rin Oo, daw hindi po, pa. pero wala pa nga rin daw pong kopya. Yung wala pa sila, nagre-request pa sila ng kopya ng CCTV or currently requesting. Because the Hindi natin alam CCTV... kung Akala ko nagkaroon yung kinuha ni Boying Remulla kagabi. Hindi natin alam Akala kung ko nagkaroon ng kukunin niya yun update. kagabi. Pero ang sabi po ng sabi kanina ng ni SP ay naibigay yung mga kailangan hinihingi ng Ni John Vic pala, DILG. John Vic Remulla, Yes. I'm sorry. Baka wala siyang USB na dala. Iyon Wala ang kasing Sinasabi CCTV. ni kanina. John Vic na ise-secure yung yung mga video nga dahil iimbestigahan nga yung Yes. barilan kung ano talaga nangyari. Utos daw yon ni President Marcos mismo. So Yun din po nasaan yung sabi ni video? SP kanina na naibigay daw yung mga hinihingi from them na pero DILG yung pinagbigyan niya, not NBI or PNP. Julie, So pinag-aaralan pa siguro. Julie, let me ask you something about the legal aspect naman. Kasi we were having discussion kanina with Ami and Ronald. So anong status ngayon ni Bato? Gayong the President last night said na yes, may arrest warrant from the ICC pero naka-stand down yung Hindi mga tropa. enforced. Hindi siya pinapa-aresto kagabi. So ano ang status ni Bato? At anong intensyon ng gobyerno, ng administrasyon, ng pamahalaan? Is government now looking for Bato, or is government now saying recess muna tayo, post Papupuntahin sa intermission? France para mag-political asylum. You can Ang imagine context, everybody's confused. pinakinggan ko kasi yung press ko ng presidente. Ang context nun, ang sabi niya, bago itong putukan ang order ay sundin yung 72 hours. Hindi naman siya legal impediment eh. Pero parang courtesy sa Supreme Court na nag-request ng 72 to hours. Oo, ang sabi ng To presidente, comment. naging senador din ako, di respeto na lang natin muna yon, no? Pero isa-secure yung paligid. Ngayon, posibleng nagbago yan dahil nagkaroon ng incident eh. No? Posibleng nagbago yan, no? Kaya hindi natin alam. Dahil yun lang kasi yung press con na sinabi niya na ang order niya bago itong putukan ay huwag hulihin. Wag-arresto Pero rin. hindi lang 72 hours yun, ha? The Supreme Court decision says 72 hours for the admin to respond, after which another 72 hours for the petitioners to respond to the admin's Kaya nga. comment. Ang Kung hirap hindi mo naman, aresto yan, ang by hirap that naman time, i-add nasa nun, France na rin 72 yan. plus 72. 3 plus 3, 6 days, minimum yun, minimum. After which you don't know kung kailan magdedesisyon ang Korte Suprema. Which means, habang wala yon, walang TRO. Pwede na siya umalis. Yeah, wala Walang TRO. aresto sa Ay, kanya. yun. Which means, habang walang TRO,
walang legal impediment Yeah. to arrest. So we go back to that question nga. Sorry Julie, medyo magulo kayong kausap pa. Pero so we go Actually, back to that question. yan nga din, Bok, yung tanong namin. Kasi si Yusek Der kanina, hindi siya sumagot ng Palace question. Kaya ang tinanong na lang namin kanina, sina NBI, kung ano, may fresh directive ba ang Pangulo. Kaso ang nakuha namin sagot is fresh directive doon sa nangyari, na palabasin nga daw kung sino yung kung ano yung totoong nangyari sa Senado at kung panagutin yung mga dapat managot. So, as of this moment, ang huling sinabi pa lang ng Pangulo was the video statement last night na hindi niya ipinaaresto. Wala pang bagong statement or directive today, Yeah, even okay. after the Understood, meeting nila kaninang umaga. Understood. But of course, you do understand that that's what everybody's asking right now. So what happens with Bato? What's Bato's status? And what should any law enforcement agent do in case they come across him? Or should they be actively looking for him? Kasi iba yung sinasabi ni... monitoring man lang. Di ba? Kasi yung sinasabi ni Alan Peter kanina, wala, he's not wanted at all because there is no local court order. So as far as Yes. the Senate leadership is concerned, laya siya at walang pwedeng dumampot sa kanya, humuli sa kanya at pagganap sa kanya. As if naman may mag-i-issue dyan na local court, Kaya nga tayo nasa ICC, walang nagkaroon ng kaso dito local. Hindi, tsaka malinaw naman a treaty has the force of law. Kung meron kang treaty at sinabi ng Supreme Court na may jurisdiction ng ICC, that's a law. Hindi siya international law lang. Lalo treaty nga Kaya nga 'di ba sabi ni Father Ranhilio Aquino na mas powerful pa nga yan kaysa yung international warrant ng ICC kesa dun sa red notice ng Interpol. Dahil yan has the force of a treaty. And a treaty once signed is a law. Is a local law. Kaya hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Alan Peter na kinakailangan local court, dahil yan ay dapat sumunod sa ating local judicial system. Yung international... Yun ang standard argument naman ng mga ng Duterte camp. Dapat daw local. Wala nga nangyari dito sa local, Teka, namaw ka, Julie. At saka ang palasyo naman po, nauna nang nagsabi na yung sinusunod nating batas, basta merong isang state or international tribunal na nagre-request, pwede nating isuko yung that's 185. karapatan natin. Yes. I-surrender siya. Tama. Like what happened to the former president. So, yun naman daw yung sinusunod natin. Kaya, we'll see. Hindi din natin makapapa kung ano yung next move, kumbaga, or susunod na announcement ng palasyo. Kasi supposedly si Pangulong Bongbong Marcos dapat yung haharap kanina Yeah. nga. Okay. Well, Julie, granted, of course, we can't squeeze anything out of you as far as that is concerned because you're not the spokesman of the palace. You're just reporting what the developments of the palace. But yun nga, keep in mind that those are the things... hindi ba? Those are the things that we all want to know and understand and comprehend. And I suppose everybody else who's listening na anong status ni Bato ngayon as far as the administration is concerned, anong instructions o directive dun sa mga law enforcers, especially pag makita siya and all that. So in other words, moving forward, ano na ngayon? So yun, that's what everybody's looking out for, watching out for. Maraming salamat sa iyo, Julie Baisa, ang ating mojo sa Palasyo. We call in now News 5 correspondent Camille Samonte reporting live from the Senate. Si Camille po ay nag-cover kanina ng press con ni Alan Peter. Pero mind you, this was the earlier press con with regard to yung impeachment articles that were delivered dun sa Senado. Okay, Camille. Hi, Camille. Yes, Bok, inanunsyo na nga ni Senate President Alan Peter Cayetano na magko-convene na ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18, alas 3 ng hapon. Yan ay matapos matanggap ng Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, pinirmahan na niya itong sulat para kay House Speaker Boje Di para nga opisyal na kumpirmahin na natanggap na nila itong articles of impeachment. Nagmeeting na raw ang majority kagabi at hindi nila babaguhin at mananatili ang impeachment rules. Pero nakadepende pa rin daw yan kung may magmusyon sa Lunes mula sa minority bloc. At oras naman na mag-convene ng impeachment court, manunumpa na si Cayetano bilang presiding officer at yung 23 na senador na tatayo bilang prosecutors.
At nagkumpirma na rin sa Kamara na yung mga prosecutors ay pupunta rin daw dito sa Senado sa Lunes. Susundan naman niya na pag-i-issue ng summons at paghingi ng sagot mula kay VP Sara at yung pre-trial. Matapos niya saka lamang aandar ang proseso. Pero hindi masabi ni Cayetano kung kailan magsisimula yung actual na paglilitis at kung gaano ito tatagal. Pero pagtitiyak ni Cayetano, wala umanong delay na simulan ito dahil susundin nila ang rules sa ilalim ng konstitusyon. Iginitin niyang walang sino man sa 13 members ng Senate majority ang nagsabing ayaw nilang magkaroon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi rin ni Cayetano na sinusubukan umano ng minority bloc na kumuha ng mga miyembro mula sa majority bloc para muling sumali sa kanila. Alam naman na ngayon ni Vice President Sara Duterte na natransmit na itong articles of impeachment sa Senado at nauna na rin sinabi ni Atty. Michael Powa na handa silang depensahan ng bise at sagutin ang lahat ng alegasyon sa tamang forum. Yan ang impeachment court. Bo? Bakit nyo ginalit si Alan Peter kanina? Parang naging ballistic siya. Ano bang napindot nyo at biglang nagwala? Naku, Ronald, wala ako doon sa okay. Sorry. meeting kasi kinover ko ito yung nauna. No? But, sa naririnig ko, parang, I think parang tinatanong niya yata kung about doon sa issue na kung stage ba itong nangyayari ng potukan sa loob ng Senado. And then, I think yun yung naging response nga ni SP Cayetano. Camille, sorry, si Ronald is living up to his name as the philosopher of Storicon. Pero let me ask you about the impeachment. So in effect, si Alan Peter saying na walang sino man doon sa majority na haharang doon sa impeachment process. Iba pa yung boto doon sa whether guilty or innocent. I mean, yun sa pinakapaggulong ng proseso. Agree ka rin. Yes, Bok, yan yung pagtitiyak ni Cayetano kanina. Dahil kung matatandaan, bago magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado, nung SP pa, si Senator Soto, yan ang concern, di ba? Na baka nga may humarang mula noon sa minority dahil nga nagbago na itong liderato ng Senado. Sabi ni Cayetano, nakausap niya yung kanyang 13 members nga ng majority bloc at wala raw silang nakikita dahilan para hindi sila mag-take oath at mag-convene na nga sa Lunes. Pero syempre, yun nga po, para lang daw ito sa majority. Hindi raw niya alam kung anong motion ang gagawin ng minority, kung meron ba silang motion with regards to the impeachment rules. So, Sigurado naman hindi matalakay pa haharangin rin niya yan. ng minority, no? Camille, Siguradong hindi haharangin niya ng minority. Wala bang sinabi siya, no? Robin Hood Padilla? Sabi niya ano daw nila, hindi ba duty bound to oppose the majority? To reject. Hindi na siya majority, no? To reject. To oppose the other side. Oh. Wala mo siyang Hindi na sinabi siguro, na, hindi totoo yan sinasabi niya ni, ni Alan Oo, Peter. walang naging pahayag, wala nang naging bagong pahayag si Senator Robin Padilla tungkol dito dahil kung as what Cayetano said ay lahat daw sila ay agree na dapat simulan na ito at hindi na daw dapat i-delay pa. Camille? Camille, natanong nyo ba si Alan Peter kung hindi na siya magre-remand after nila mag-take ng oath? Nag-take din sila ng oath last time tapos ni-remand niya So wala nang plano mag-remand. Hindi namin na itanong yung magta-trial Ronald daw. with regards dun sa issue ng remando kasi mukhang ang stand na nila ngayon bilang si Cayetano na ang Senate President ay gusto na nila na simulan ito. In fact, by Monday, mag-convene sila as impeachment court. The next day ay magko-focus na agad sila para pag-usapan nga yung schedule, mai-calendar kung kailan yung gagawin na trial kasi maaring sumabay pa rin yan doon sa mga committee hearings dahil hindi naman pwedeng matigil ang mga committee hearings dahil lang nagsisimula itong impeachment trial. So kailangan nilang balansehin yung mga hearings ng mga komite at yun nga tatalakayin din yan by Monday dahil nga sa change of leadership, mag-iiba rin yung mga committee chairmanship ng iba't ibang komite. So yan yung kasama sa mga matatalakay. Camille, on a different note, ay chill na ba si Kiko Pangilinan tsaka si Robin Hood Padilla?
wala pa tayong bagong update tungkol dyan, simula nung nangyari nga di umano na nagsagutan ang dalawang senador kagabi. Kasi nga natabunan na dun sa nangyaring tensyon ng putukan sa loob ng Senado, Ronald. Okay. Oo nga naman. Kabil, natanong ba siya tungkol dun sa... Natanong ba si Alan Peters? Kasi sabi nung bagong minority, pinalabas daw muna sila. They were supposed to have a caucus last night. Pero pinalabas na daw sila. Yung sinabi, wala na. Kaya ang naiwan lang daw ng mga senador kagabi na nagpuputukan, yun lang majority. Natanong ba si Alan Peter about it? Oh, hindi na namin natanong yan, Amy, pero yun nga yung sinasabi ni Senator Risa Contiveros. Nagpapaliwanag na siya na kaya wala na siya at yung ibang minority senators ay dahil umuwi na sila dahil nga tapos na yung sesyon. Kasama ng mga sabay ng mga senador na pag-uwi ay yung mga staff. So, itong si Senator Risa, sinasabi niya, bumiyahe siya papuntang probinsya para nga dumalo sa isang conference. Kaya, ang concern ni Senator Montevero sa isa na daw ay wag naman daw idamay sa pamumulitika yung pag-uwi nga ng mga empleyado sa Senado na nagtatrabaho lang daw ng maayos. Pero hindi sinabi kasi ni Senator Hontiveros yung caucus na supposed caucus na initially dapat included itong minority. So, yun. So, Camille, bukas pag-uusapan nila yung mga bagong heads ng mga committees, yung bagong chairmanship, no? Ng majority. Paano kung sa Lunes magkaroon ng bagong leadership yung Senado? So, pag-uusapan uli nila yung bagong chairmanships. Hindi, Babalik yung Ronald. dati Sa siguro. Monday talaga mangyayari dahil doon pa lang, dahil wala namang sesyon ngayong okay. araw at bukas. Normally, Monday to Wednesday lang yung sesyon. So, by Monday, maaring mauna yung i-discuss yung mga committee chairmanships bago sila mag-convene as impeachment court. Para then again, kailangan nga antabayanan kung meron na namang bang panibagong change of leadership dahil nga sa sinasabi ni Cayetano na mayroong ilang mula sa minority na kumakausap sa members ng majority bloc. Okay. Maraming salamat sa iyo, News 5 correspondent Camille Samonte. Amat, Camille. Thank you, Camille. Thank you, Camille. You're watching Circle on One News. We will take a break. We'll be right back. This is the Story Conference Group or the Storycon Group. We've got developing news in the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Med Lingao, and of course with us, Ami Pamintuan of the Philippine Star, Rol Llamas, a resident political instigator. And also joining us today, constitutional law expert and former IBB president, Attorney Domingo Igon Cayosa. Welcome back to Storycon, Attorney Cayosa. Thank you for joining us. Yeah, welcome back, attorney. Hi, attorney. Good afternoon. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Attorney, let me start off with this. Nag-press con kanina si Senate President Alan Peter Cayetano, and he was insisting, Hanggang walang local court. there was nothing wrong with the Bato leaving the Senate premises, and kahit may kasama siyang senador, Walang binayolate. there is no violation of law because there is no local arrest warrant from a local court. Parang And nobody should be held liable for that. kahit lumabas siya like a thief in the night. May dagdag ka pa na ganun eh. but what do you think po? From your perspective, what does the law say? Well, that is his opinion. But if you look at the laws and the Constitution, it doesn't distinguish between a local court or a foreign court. Especially so if it is the International Criminal Court. That court, when it comes to crimes against humanity, is even recognized by our own local law. Yes. Yung, the law that defines and penalizes crimes against humanity. So malinaw doon na pag nagkataon na merong jurisdiction yung ICC doon sa isang Pilipino at merong warrant of arrest, ang obligasyon at option ng ating gobyerno ay isurrender ito doon sa international trade. Ang linaw niyan. So
hindi ho naman totoo yung sinasabi niya. Of course, that's his opinion. He's also a lawyer, so anybody can have an opinion. But the opinion, even of the Senate President, does not make law. It does not amend the law. It does not amend the Constitution. It's not a judicial decision. Di ba, attorney, a treaty has the force of law, a local law. Dahil treaty yun It becomes part of our judicial system, di ba? Lalo na, in-affirm ng Supreme Court na may jurisdiction naman yung ICC dito sa mga kaso na nangyari habang tayo ay membro. Tama. So, by the doctrine of incorporation, yung mga treaty na pinasukan ng ating gobyerno at na-ratify ng ating mga senador becomes part of the domestic law. And we're not even talking of the Rome Statute here, no? Ang kwan dito is we have our own local law na that recognizes the international tribunal. At sinasabi nga doon, pwedeng isurrender yung Pilipino ng ating gobyerno doon sa international tribunal na yun. So itong mga paulit-ulit nila na nirahas na local law lang daw, it's just appealing perhaps to parochial interest o kaya yung nationalistic feelings ng ating mamamayan, but it is very misleading. Pero meron ba siyang binabatayan na jurisprudence diyan, attorney? Meron ba tayong jurisprudence to support yung kanyang tawag nyo nga ay opinion? Well, none that I know of. Of course, malaya siyang magbigay ng opinion. Ganun ang ating demokrasya. But wala siyang naisa-cite na jurisprudence or legal basis for that claim. It's just an outright claim, like any statement from any opinion maker or any lawyer or any pundit, any blogger. Ngayon lang naman tayo nagkaroon ng ICC case. Pero ang pinipilit nila, yung Duterte Group, kailangan daw idaan sa local court. Kahit gusto nating isurrender, parang gusto nilang kumuha muna ng permiso sa local court. But Ano naman po yung masasabi niyo ron? maganda kasi kung basahin ng maayos yung batas. And One paragraph lang naman yon. and the doctrine and the central doctrines, kung wala sa batas, hindi mo pwedeng dagdagan ng iyong opinion. Yeah. Ang linaw-linaw nun So hanggang propaganda lang ho yan, hanggang condition naman. It's very unfortunate because it misleads our people and it leads to heightened passions, di ba? Nami-mislead sila So, the higher your position in society or government, the more responsible you should be. Yeah. Ibang sasabihin, dapat naman nakaangkla sa katotohanan o kaya sa batas. At kung meron kang jurisprudence, iside mo. Hindi lang yung magsisigaw ka dyan, gusto mong maniwala na sila sa sinasabi mo. So, that is, of course, your privilege, no? But it is a disservice to society as a whole because it divides us unnecessarily and it misleads many of our people. Pero sabi, attorney Ang description ng ICC kay Bato, suspect. Anong status niya ngayon? Dahil sinabi naman kagabi ni President Marcos, inutusan daw niya NBI na wag munang arestuhin. Despite dahil siguro doon sa Supreme Court order na humihingi ng comment muna within 72 hours. Pero anong status ngayon ni Senator Bato? Let's be accurate about the Supreme Court order for the parties to comment or for the executive branch. An order requiring to comment is not a TRO. So there's a validly issued warrant recognized no less than by the ICC spokesperson. So, genuine yan. And alam na natin yan noon pa, di ba? Because they've been in the documents of ICC, in their proceedings, they have been identified as co-perpetrators. So it was just a matter of time. We cannot also doubt the existence of ICC. Nandyan yan Even the Supreme Court jurisprudence supports the fact that kahit pumalas na tayo sa Rome Statute, meron pa rin tayong residual obligation and the residual jurisdiction ng ICC. Kaya nga yung batas natin on crimes against humanity, yun ang sinasabi nila kasi nga established naman yung identity and jurisdiction ng
ICC. So let me correct that. It is not because there's an order to comment, because unless there's a TRO, what is in the hands of the executive is a live warrant of arrest, and it remains its duty internationally and under domestic law to serve that warrant. Siguro, pinagbibigyan lang ng executive para hindi masyadong madrama yung mga senador. Siguro para humupa ng tension, kasi kung ano-anong mga senaryo na nangyayari, hindi na natin malaman kung gawa-gawa lang ito, stage, o kung ano man. So, siguro naisip niya, mas prudent, palamigin lang natin ng konti. But there's nothing to prevent the executive from enforcing that warrant. Attorney, ano po, well, the repeated argument that we keep hearing is that there should be a local court arrest warrant. Let's assume na kailangan nga ng ganon, just for the sake of argument, that a local arrest warrant is really needed for an arrest to be undertaken. How could that come about? If the case is already with the ICC and there is no case in the Philippine courts, how does one go about getting a local arrest warrant for an ICC case? There's no way you can get a warrant of arrest in a local court for a case that is being tried and Okay. under the jurisdiction of an international court. No? So, simple ho yung sinasabi nila. Baka ang gusto lang sabihin, mag-file ka ng separate Separate for case. against humanity dito, which is stupid and unnecessary. Meron na ngang live case doon, di ba? Ang importante lang naman dyan, in either local court or in the international court, yung mga akusado nabibigyan naman ng due process. Kung minsan nga, mas maayos pa yung proseso nila doon kaysa dun sa mga notoriously slow and sometimes corrupt processes natin dito sa Pilipinas. Okay, at least that's clear. Sir, cambio ko, sir. What about yung pag-alis ni Senator Bato doon sa Senate premises with the blessings of so many senators and all that, and I suppose also of the Senate leadership. Is there any liability there on the part of those who helped him. Well, okay, that's I was wondering how to put it. Or who conspired to free him. But you know what I mean. Hindi, diretsahan na. Diba? Hindi siya pinapahuli ng presidente. Ayun nga eh. So That also actually, complicates things eh. pwede mong sabihin, di naman pinapahuli, bakit di sumama lang sa amin para lumabas. Yun, sir. Also, Pumunta that baka daw pumunta lang sa Burger King. Pero kahit hindi kasi siya pinapahuli, meron siyang warrant. Ayun, sir. Yeah. Siyempre, susunod doon sa commander-in-chief yung mga There's a warrant. yung mga state forces. Yes, sir. Talk to us about the liabilities and the responsibilities of all those people, of all those stakeholders involved here. Well, iklaro lang natin, let's put it in context. Yung sabi ng presidente, umalis na muna kayo dyan, it's very temporary. Just to diffuse the tension probably, and para it will not escalate into more violence. So I think that was prudent. But hindi naman niya sinabi na permanently hindi ko na yan ipapahuli. Because the president is also accountable. If there is, you have to understand and remind ourselves, ang mga complainant po dito, kapwa Pilipino natin. Hindi naman ito away ng Pilipino at saka ng dayuhan eh. It is Filipino versus Filipino. Kaya lang nasa ICC, kasi nung mga panahon ng Duterte administration and the earlier part of this administration, government was proven to be unwilling and unable to investigate and prosecute and hold accountable yung may kagagawan ng EJK. So, even the president He's cannot obliged. ayaw kong ipa-serve ang warrant na yan. Pwede rin ho siyang managot dyan kung if you refuse to serve a validly issued warrant by a court of appropriate jurisdiction. Kasi nga, trabaho yan ng executive. Siguro, yung sa kanyang sinasabi lang, sa ngayon, yung habang nandun siya sa Senado. So, he can change his mind. As a matter of fact, he should change his mind kasi nagoyo na sila eh. Di ba? Sabi nila, nandito protective custody, pero yung pala, pinatakas nila. So, talk of responsibility. Number one, they have moral liability. Kasi pinangako nila, dito lang muna siya, huwag kayong mag-alala, hindi niya tinatakbuhan. Nagkaroon na ng konting insidente, suspicion ng panang iba, stage lang yon para bang ambush me ang nangyari.
Eh di, nawala na yung kanilang protective custody. So, lumita yung May reference sa ambush niya. Political liability nila, meron. Kasi nakikita ng taong bayan na mukhang, no, showbiz lang tayo di ba? Pinilito lang tayo, ano lang tayo ng mga insidente na sila naman mukhang planado ng kung kani-kaninong mga partido yan. Thirdly, legal responsibility. If and when the government files obstruction of justice against any one of those, especially after makuha nating ebidensya, this will work against the accused. Kasi when you impede, frustrate the administration of justice or the investigation, apprehension, or prosecution of criminal offenders, crimes against humanity is a criminal offense, then that's obstruction of justice. Ang qualification lang doon, knowingly. So maaari nung una, maniwala tayo na knee-jerk reaction lang yan kasi medyo nagkagulo daw, nagkahabulan. Pero the day after they had restored order in the Senate, nasa kanilang protective custody, nagpaalam sa kanila, sige, alis na ako, eskapo uli muna ako, magtago at pinayagan nila, baka that will be betraying yung knowingly frustrating the service of that warrant. Maari ho yun. Depende ngayon sa DOJ, sa kanilang pag-iimbestiga, if they can put it together, I think the subsequent decision of the senators to allow him to leave and hide again could be an evidence or indication of their knowingly frustrating the service of that warrant. So, attorney, sinasabi nyo, may political, may moral, and even a legal liability. Yes, possibly legal liability. It depends on the DOJ if they will file that cases. Pero yun ho ang problema sa ating bansa Plunder nga, nalulusutan nila. Sanay na sila sa mga kaso. Yan pa kayang 4 to 6 years imprisonment. But tandaan ho natin yung obstruction of justice, ang accessory penalty na perpetual Permanent disqualification. May ganun. Mabilisan lang yan. Kitang-kita natin yung ebidensya, wala nang tago So maaaring iniisip yan ngayon ng DOJ kung talagang seryoso sila na ipatupad ang rule of law. Yung nakakaawa ang ating republika, and it is morally offensive and legally offensive when people in high government positions give undue exceptions to themselves. Wala na ho sa batas yan. Pinagpipilitan nila. Talagang, if I may say so, walang hiyaan na yung nangyari. May mandate bang Senate to provide protective custody, quote-unquote, to anyone? I don't think so. That was their sense, that was their interest embodied in the resolution. They can do that, but I don't see any legal basis for that. Attorney, let me ask you your legal opinion. When you assemble all the facts and all the information that you have so far with regard to Senator Bato and the participation of some senators in his entry into the Senate and his departure from the Senate, meron bang obstruction of justice? Sa tingin ko, possible. Of course, it's difficult to say where I sit because hindi natin alam yung resulta ng mga investigation. But from what is publicly known, mukhang may probable cause. May probable cause. Pero, attorney, ano bang pwedeng ikaso? Halimbawa, nag-stage ka ng barilan. No? Nag-stage ka ng barilan, wala namang na-injure, pero naabot mo yung iyong objective, napalaya mo yung isang fugitive. So, anong mga iba't ibang kaso ang pwedeng gawin dyan? Dahil nagputukan No? Nagputukan. Ganun na lang ba yun? Parang a tap on the wrist? Hindi ho naman. Meron namang provisions ng ating revised penal code. Pwedeng alarms and scandal. Pwedeng unlawful discharge of firearm. Diba? Depende ho yan sa makikita nila sa CCTV at the evidence and circumstantial evidence and documentary evidence and testimonial evidence that they can put together. Ang penalty sa mga yan kasi mababa Mas mataas yung penalty dun sa obstruction of justice. What I am saying is,
yung mga ganyang mga pangyayari, kung mai-connect nila na kunwaring nagkaputukan lang para magkaroon ng pagkakataon na kumuslit yung kanilang pinoprotective custody. At yun, lumalabas, nagpermiso pa pala, hindi na siya pumuslit, nagpermiso. That will be additional evidence to support knowingly obstructing the service of a warrant of arrest. Obstruction of justice, attorney, sa revised penal code? May PD 9851 yan. I'm not sure of the number, but meron hong ganyan. Presidential decree po yan. Okay. Ano kaya yung penalty? Naalala nyo kaya? 4 years and 2 months to 6 years. Yung 4 to 6 years ang sabi ninyo. 4 to 6 years. Pero may perpetual disqualification. Yun ho ang Yun ang mabigat. matindi. Yun ang mabigat. Kasi At 4 to saka 6 hindi masyadong ano eh. Gagawin ng korte ang trabaho niya dyan, mabilis lang dapat yan eh. Problema din sa ating mga justice system, super bagal. Well, Attorney, I'm not sure lang if you have the expertise on this matter, but let me ask you anyway, just in case you know. Yung dun sa discharge ng firearms kasi, my understanding was, from all the reports coming in, these were warning shots, yung discharge ng firearms. But at the same time kasi, my understanding as well of, for example, police operational procedure is bawal ang warning shots. Not unless you're outnumbered and there's overwhelming force against you. Lalo na sa isang yun ang maliit na lugar. You can only discharge your firearm according In to closed the Police space. Operational Procedure Manual of 2021. You can only discharge your firearm if you're under imminent, actual, real Attack. peril. Your life is in actual, imminent, and real peril. Hindi yung may pumasok, may dumungaw, tapos intruder, babarilin mo na o mag-warning shot Saka, ka. tingnan mo yung lugar, magdi-discharge ka dyan. Kung bumanda sa'yo o doon sa mga... Oo nga. Yeah. Actually, that's why bawal ang warning Pwede shots eh. mag-ricochet yun eh. Sa pelikula lang yung warning shots. Oo. Lalo na kung tatanga-tanga ka bumaril. Kahit sa pelikula, hindi ganun eh. Kasi nga tumatalsik yung bala. Well, it's possible that they will raise that as a defense. Maari naman. Kaya nga, but everything will depend on what is seen, documented in the CCTV. I understand, puno ng CCTV ang building na yan. And of course, yung mga testimonya. Ang problema dito, sila lang ang nandun eh. Pinagbawal ang media, wala ibang tao. So gagawa, maaring yun ang sasabihin nila. Secondly, let me explain that if it is yung revised penal code ho ang gagamitin, you need to show malice, yung hindi magandang intention. So kaya nga importante na kung maikabit mo ito, yung pagpaputok, doon sa mas malawakang eskema na pinapalabas Conspiracy. na merong kaguluhan at nagpapasaklolo at baka sakali take sides na yung mga forces of government o yung masa. Yun, lahat yun dapat titignan. Diba? Na angulo, if they can put it together, then they have a better case. But yung discharge, malicious pa lang ho kasi yung pag-discharge ng firearms, kailangan mo pa rin matunayan na malicious yan eh. So, ang hirap maghanap ng testigo unless you can find somebody within the team. Sabi, gawa-gawa lang namin yun. Mahirap yan kasi magkakasama sila eh. Kontrolado nila yung mga pwersa. Or CCTV. Yung CCTV, makakatulong yun. Kaya maganda nga kung ang investigasyon, hindi lang ito. Dapat yun investigation between NBI, PNP, mga security ng Senado para transparent, di ba? Walang cover-up. Okay? Okay, Ami. Okay. Ronald, meron pa? Yeah, okay na. Okay na. We'd like to say thank you again to Attorney Egon Cayosa, dating Pangulo ng IBP. Sir, pasensya na kayo at medyo makulit kami, pero it's always good to have you on board. Siya lang. Nagtuturo Thank you, ka agad. attorney. Maraming Si Ronald lang yung makulit. Salamat, attorney. Nagtuturo ka agad. Ikaw, ang bilis mong siya lang. Baka madamay ako. Makulit. Ikaw pa nadamay. Napaka-behave ko eh. Ano, Ed, mahaba pa ba araw natin ulit? Ay, mukhang hindi na kasi wala na si Bato sa ato eh. Nandun na sa Burger King.
But there were reports, of course, unconfirmed na mukhang nag-airport daw. Pero again, these are unconfirmed. Binabantayan yung mga airport ngayon. Hindi, Pero nagka- bakit wala? Ni ILBO, bakit wala? Nagkape kami kanina eh. Nino, ni ba to? Iba to. Sa Burger King. Sa Burger King. Sa Tropical Hut. Ingat ka, baka mamaya mag-viral ka. Mamaya meron ka ng meme dyan na nagkape kami kanina sa Burger King. Hindi naman magkakapalit. Bakit walang ILBO? Ha? Ha? Bakit Ba't walang walang ano? ILBO? Alert. Ilbo? Alert. Siguro dahil pinag-uusapan pa yung kanyang TRO, hindi pa full-blown yung kaso. Ay, tsaka well, sa bagay, kasi dyan, Ilbo, dapat dyan may kaso sa korte. tsaka pero Ilbobok, DOJ lang yan, di ba? Ang problema is Di ba nasa HDO. korte nga? Ayun na nga sinasabi, nasa ICC. Kanya nga, pero wala kasi president pa di ba? Na ILBO based on an ICC warrant. So, baka nag-hesitate yung... Kasi we Baka- recognize the international court Hindi, tayo, nire-recognize And natin. we are recognizing the warrant. Tayo, nire-recognize natin. Yung ating mga legal nire-recognize. Yung mga senador, hindi. Di ba? Local court pa rin sila Tapos siyempre, yung Oo nga. Bureau of Immigration, di alam kung ano gagawin. Ano ba talaga gagawin namin? Unless, tanongin nila si Learned Ed Lingao, na kabisado yan. Pati yung pagpapaputok ng firearms, meron siyang detalye. Rule 2-5 diba? of the Police Operational Procedure or Diba? POP Diba? of 2021. Diba? That's just an amendment of POP 2013. Timo. Bawal magpaputok sa enclosed space. Tingnan mo. Diba? Very, very strict Tapos ako yung makulit. Very, very strict yung the regulations as far as the discharge of firearms is very, very strict kasi diba? Unless nasa gera delikado ka, unless nasa gera ka tapos nagpuputukan kayo, iba yun Pero yung law enforcement, whether you're police or Pwede security, ka in this case makapatay kasi dyan. security guards na naman yun Pag civilian ka ba, pwede ka rin mag-warning shot? Hindi. Iba, any discharge of firearms nga has to be justified especially if you're not a soldier in a combat zone. Any discharge, isang putok, Unless you're at home. even at home, Bok, Kung nasa bahay mo at lisensyado yung baril mo. Yung accident. Ano? Ay, may bago na naman tayo. Sorry to break the bad news. Peso closed at sige. another historic low. 61... Ha? Ano? 61... 80... What's that, Jan? 61-64. 61-64. Munti ko na magpanik yung mga tao. Nagulat ka, 61-64. Ha? Parang gano'n? Hindi ko sabi nagulat ako. I'm just being the bearer of bad tidings. Reporting. Nasa tayo nga, nasa lahat tayo ng malalaking mga publication. Puro yung yung baril na nabasa ko yan. sa New York Times, nabasa ko sa Washington At lahat, Post, BBC, nabasa ko sa The Guardian, South China Morning Post, Channel News Asia. Kung ano nga mga tumatawag Ayan. sa akin. Sabi ko, Nandun lahat. Oo. Puro bad news. Kaya yung iba daw na hold na naman daw yung ibang mga business activities Oo. Dahil dito sa gulo sa atin. Buti nila, may episode kami ni Ami kahapon. Puro chismis. Alam mo, Ami, Ronald, may magandang post si Ruben Kranz 9 hours ago. Let me read it to you very, very briefly. sige. It's not about us. Sige. Okay. Sige. Ikaw naman binanatan niya, hindi naman ako This is from Ruben Carranza, ang dating PCGG commissioner at dating DND USEC. Undersecretary. Yeah. Undersecretary ng DND. DND, How do I even explain to my coworkers in New York and elsewhere who are following the ICC PH events why in the Philippine Senate there are 4 sets of siblings, 3 actors, Sige. 2 crimes against humanity of murder suspects, 2 extrajudicial ex-policemen, 1 under Marcos and 1 under Duterte, 3 children of ex-presidents who committed plunder, with one of them the sister of the current president and the son of the dictator who had his sister's current ally, the VP's father, jailed at the ICC, not for accountability, but for power, and how almost all of them have spouses or siblings occupying other national or local offices, except for the 2 who have been my friends since our college days. Wag na lang niya ipaliwanag. Oo nga. Yung ex-convict, di pa niya nabanggit. Oh, One ex-convict.
One of the mysteries of the universe. O, sige na. Sige na, sige na. Sige na raw. Pinapatagal mo pa eh. Sige na, maiksi ang araw natin ngayon. Medyo. Yes. A blessing for today. After last night, this is a blessing already. Okay. May 5 programa pa ako tonight. Ang ating international man of mystery. Meron ako kay Manny in demand. Mugato, meron ako kay Heydarian, meron ako kay Christian Esguerra, meron pa ako kay Nina Corpus. Ang dami. Wala na ba sila? O, ikaw na. Sige, ikaw Wala na ba sila ibang makausap? Wala ka kwenta-kwenta naman yung sasabihin ko dyan. Oo nga. Teka, mag-goodbye na nga tayo. O si Ami, uwing-uwi na eh. Ay, uwing-uwi. Trabaho na eh. Okay, maraming salamat for joining StoryCon today. Ami Pamintuan, ang bossing ng Philippine Star, and Raul Llamas, ang bossing ng mga pilosopo. Join us again tomorrow at 4 p.m. for StoryCon. I'm Ed Lingao, Kabred. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.